Hi everyone! So, today is a Friday. Prepare ko na lahat ng mga kailangan ko for print class. So, I have here my lesson, my lecture. 2 hours din yun actually. Kaya, kapagod. Ngayon ko pa lang sila i-unbox. Okay. Hopefully, kasya siya. Photo paper, glossy siya. Tapos, bago na i-packaging niya. Hi everyone! So, today is a Friday and pag Friday, meron tayong online live class sa ating Papers to Profits course. So, yun na nangyayari every Friday na. So, meron tayong 3 online live classes. So, parang continuous pa rin. Weekly yung ating mga live sessions or live classes para at least yung mga estudyante, meron tayong interaction sa isa't isa. So, yan yung nangyayari kapag Friday dito sa GHHQ. Prepare ko na lahat ng mga kailangan ko for print class. So, ngayon ay didiscuss ko sa print class kung ano ba yung, or paano tayo magsiset up ng isang home-based printing business, magkano ba talaga yung puhunan pagka nagsiset up ng home-based printing business, ano ba yung mga tools, materials na kailangan natin, at ano ba yung mga products na pwede nating i-explore. So, yan yung dinidiscuss natin sa print class. Sa product creation class naman, ito yung pangalawang klase, ay dito naman tayo nagpa-product demonstration, paano ba ginagawa yung iba't ibang mga klaseng mga paper products, such as itong ganito, tapos yung mga planner, kagaya nito. So, yan yung dinidemo natin sa product creation class. Iba't ibang klase actually na mga product demonstration, iba't ibang klaseng mga products yung kinikreate natin sa product creation class. Tapos, yung third na class naman natin ay ito yung tinatawag na launch class. So, sa launch class naman ay syempre, sometimes, naiintindihan namin kasi yung struggle ng mga crafters, struggle ng mga business owners na meron tayong magandang product, pero hindi ko alam paano siya i-market, paano ba tayo magpo-post na hindi naman tayo magiging salesy or pushy sa mga tao. So, yan yung tinuturo natin sa launch class. So, sa launch class, dyan na natin tinuturo talaga, binubuhos ko dyan, lahat ng mga powerful strategies na nag-work talaga dito sa Graceful Homeschooling. So, yun yung sinishare ko sa launch class. Tapos, yung last Friday of the month, usually ay free workshop naman yun. So, that's free for everybody. So, pwedeng mag-join. So, mag-follow lang kayo sa Graceful Homeschooling page. Every Friday, nagkakaroon tayo ng free workshop. So, it's 2:59. Mag-set up lang ako kasi mag-start tayo at 3 o'clock, di ba? 1 minute na lang. Isa-set up ko pa. So, dyan muna kayo because I have to, I have to set up lang yung mga kailangan ko. So, I have here my lesson, my lecture for today's print class. Tapos, ito na yung mga materials na kailangan natin para sa klase natin. So, mamaya babalikan ko kayo. Oh, kumusta kayo? Kumusta ang ating mga projects? Yan, welcome sa Graceful Homeschooling class. So, yun yung ating ma-receive when you enroll sa ating Papers to Profits course natin. So, ito yung some of the examples ng notepad natin. And then here, ito. So, pwede to mga pang-wedding, giveaway. Insert mo lang dito yung cover mo. Tapos, maglalagay ka ng bond paper sa ilalim, tsaka dito sa pinaka-front. Peace in His Presence. It's a 31-day journal on what the Bible says about anxiety. Yan pala yun. So, yan yung itsura niyan sa loob. Ganitong itsura ng lalabay na raw illustrations. Ginawa ko na siyang notebook cover. I just tested my old printer by printing a page of Exceeding Joy Planner and so happy, maganda pa pala ang print. Although not vibrant, I guess I'll try using pigment ink. So excited to start. Yes, alam mo, ang ganda ng ating Exceeding Joy. Yan, Exceeding Joy na planner, no? Maraming salamat for attending our class. Thank you so much. Yay! I'm done now with my print class. So, here's how it looks like sa aming HQ after ng print class.
Yan. So, ito yung mga materials na ginagamit or pinapakita ko sa kanila. Tapos, of course, yung mga creative assets natin na sinisale ngayong month na to. So, meron tayong mga ganun sa pagklase natin. Tapos, maya-maya, gagawa lang ako ng mga iba pang kasama din sa commercial licenses. Pakita ko lang sa inyo kung paano namin ginagawa or paano ina-assemble yung mga commercial licenses. So, yung mga commercial licenses, ito yung mga ready-made na mga templates na pwedeng bilhin ng mga students. Yan, ito yung example natin dyan, Dado na Mission. Kasi ito yung mga raw illustrations na ginawa ko lang silang notebook covers. And then, meron din ako ditong journal naman. Ito yung Peace in His Presence. Yan yung mga commercial licenses. Pero, medyo pagod na ako. Yung boses ko na parang hindi na siya okay. Pero, yan, ito yung nangyayari. Usually, pag print class, nakakatuwa lang kasi yung mga students nag-update din sila kung nakapag-create na ba sila ng mga products, nakapagsimula na sila ng products, nakabili na sila ng mga gamit na kailangan nila. So, usually, yung nangyayari sa print class, 2 hours din yun actually. Kaya, kapagod. But, mag-homeschool lang muna kami ng mga kids. Tapos, yun, gagawin ko na yung ibang mga commercial licenses. Tapos, magliligpit-ligpit lang ako dito sa HQ kasi babalik ko lang kung saan ko mga kukuha itong mga items na to, mga products na to, plus itong mga tools, tsaka materials natin. Good morning! So today, meron lang akong mga gagawin na mga projects. Prototype ito. So nagpo-prototype talaga ako every time kasi gusto ko makita ng mga students kung paano napiprint, anong itsura ng mga journals kapag printed na siya. So, yan yung gagawin natin. Plus, mag-unbox lang ako nitong ating mga parcels na dumating. So, matagal na to. Medyo matagal na yung mga yan. Ngayon ko pa lang sila i-unbox. So, mag-unbox lang tayo. Ito, hindi ko na alam kung ano itong binili ko na to. We'll see. Pero, wag natin sirain yung bubble wrap. Para magamit pa rin natin yung bubble wrap natin sa mga ibang orders. Pero, we'll see. Baka naman isang ano lang siya na hindi na rin magagamit. Wait lang. Baka makat natin papel to. Baka ganun. Okay. I think papel siya. Para ba sa Papers to Profits to or para sa Preston Pretty, yun yung business ng anak ko. Baka ito yung sublimation paper. Yan. So, ito yung pala yung fold coat. So, gagamitin ko to sa paggawa ng calendar. So, yan yung ginagamit natin pagka gumagawa tayo nung desk calendar. Yan yung papel para sa standee. Kasi kailangan natin medyo matibay yung papel natin. So, this one, I think alam ko na to. Kasi pag ganito yung balot, yan, malalaman mo na ito ay it's either photo paper or kaya ay sticker paper or photo tab. So, alam na alam ng mga crafter friends natin na pag ganito ang balot, kung saan store sila binili. Nakita niyo kung magkano siya. Ka-secure ang packaging nito. Grabe tong store na to. As in, secure na secure talaga yung packaging ng orders mo. Okay, so meron ako mga binili na envelope para ito sa Preston Pretty. Lalagyan to nung ref magnet na ginawa ni Zoe. Yan, cute. Well, try natin. So, here's the sample. Yan, yung square na ref magnet. Hopefully, kasya siya. So, dyan natin siya ilalagay. Tapos, para meron ding actually na Preston Pretty tayo na ilalagay dyan. Ang cute! Try naman natin dun sa bookmark. So, ito naman yung bookmark natin. And we'll see if it's going to fit. Yeah! It fits. Ang cute, diba? Pero I think lalagyan ko na lang siya ng white na background para mas lumutang yung
ating paperclip na bookmark. So yan, available to sa Pressed and Pretty. Yan yung business ng anak ko. So ito naman yung pinapursue niya na negosyo. At ayan na, ito na nga, yung mga cold laminating film or yung phototap. So may mga binili ako dito kasi paubos na yung supplies ko ng phototap. I think puro matte ba to? Ayan, so ganyan kadami ako pag bumili para nakaka-discount ako. Tapos, meron na din ako binili dito na calling card laminating film kasi naubos yung mat ko dahil nung nag-pop up, ito yung ginamit ko. Ayan, meron din pala akong binili na canvas mat naman. So, para pagka gagawa ako ng magnetic bookmark, so yun naman yung pwede nating gamitin. And I also bought itong double-sided na photo paper, glossy siya. Tapos bago na yung packaging niya. So hindi ganito yung packaging natin before. Pero bumili na ako ng tatlo kasi naubos din ito nung nag-pop up ako. Kaya yan. Tapos sublimation paper para to sa Pressed and Pretty. Yan, dahil bare months na, bare season na. So kailangan natin mag-prepare para sa Pasko dahil marami talaga for sure na o-order ng mga products natin. So, ayan. Ngayon, ito na ang gagawin ko. So, maglalaminate lang ako ng mga cover. Gagamit ako nitong ating laminating machine kasi kailangan to kapag ang gagamitin natin ay yung calling card na laminating film. So, kailangan natin ng heat. So, mag-a-apply tayo ng heat para lang mag-close ito. Kasi para tong pouch na, yung alam niyo yung mga hot laminating film. Pero yung calling card laminating film, manipis lang siya. Kaya, hindi siya kagaya nung mga pang laminate talaga na matigas. Pero ganyan siya kalambot, no? Tapos, para siyang pouch, dito natin i-insert yung ating cover. Tapos, kailangan natin ng laminating machine para lang din mag-close itong ating laminating film. So, meron ako dito. Yan, yung laminating machine ko, meron siyang ganyan. Yung itsura niyan. Kita ko sa inyo. Yan, ito yung itsura niyan. Tapos, meron ako nitong ganitong lagayan para at least pantay pa rin kapag lumabas yung ating project, and then sasaksak ko lang yan. Tapos, yan, hot yung gagamitin natin para lang makapag-laminate tayo. Now, kailangan nasa pinaka-lowest setting yung laminating machine nyo para hindi masusunog yung ating project kasi manipis lang talaga to. But, meron akong hack na natutunan and ito yung maglalagay tayo ng 2 bond paper para hindi then maglulukot-lukot yung ating project kasi naglulukot-lukot talaga yan kapag hindi, halimbawa, hindi siya ganun kainit, tapos wala tayong bond paper na nilagay, maglulukot-lukot siya. So, yun yung problema pagka naglalaminate tayo gamit yung calling card laminating film. Naglulukot-lukot talaga siya. Pero, ito yung mga sample na nagawa ko kahapon. So, hindi ko lang natapos lahat kasi madami talagang laman yung commercial license na yun. So, yung commercial license, ito na yung mga ready-made na mga templates na pwedeng bilhin ng mga students yung rights. So, kagaya din ito ng planner bundle sale. So, pwedeng bilhin yung mga templates. Tapos, pwede na nila yung ibenta in digital format or in physical products. So, nakapag-print na ako kahapon ng ilan, pero meron pa ako nandito, mga ilalaminate, i-assemble. Meron pa akong print dito. Yan. Ito naman yung The Growing Heart. So, yan yung mga gagawin natin today. So, papakita ko sa inyo kung paano natin i-assemble yung mga staple projects, saka yung mga, hindi ko alam kung meron akong i-wire, pero yan. Yun yung gagawin natin. So, mag-start na tayo. Open mo lang yung pouch. Tapos, ito nang gagawin natin. Yung, hold on lang, para wala tayong makakasama doon sa ating
project. So, meron akong ginawa dito na improve your self-esteem. Ito ay checklist. Pero, staple project siya, na journal din siya. So, yan, yung itsura niyan. Pagka stapled, ang gagamitin nyo ay yung A4 size na bond paper. Tapos, dalawa yung layout. Pero, kailangan yung tiyagain din kung ano yung nandito sa page na to para hindi siya halo-halo. Especially kung kailangan sunod-sunod yung pages ng inyong paper project or ng inyong product. Or let's say, this one ay checklist or journal siya. So, kailangan buong-buo talaga na makukuha yung ating project. Okay, so hintayin lang natin to na uminit kasi pag hindi siya ganun kainit, may tendency na maglukot-lukot yung ating project. So, yan. So, papatungan natin yan. So, meron akong nilagay na bond paper sa front and sa back para maiwasan natin na maglukot-lukot yung ating calling card laminating film. Kasi talaga naglulukot-lukot yan pag hindi natin siya nilagyan ng bond paper. Meron pang isang technique, hihilahin mo naman siya against the laminating machine. Pero medyo risky din yon kasi sometimes naglulukot-lukot din talaga siya. But I find this one method easier dahil ipapasok mo lang yan sa ating laminating machine. Tapos, makikita mo, hindi siya maglulukot-lukot. Pero meron pa rin ako mga projects na naglulukot-lukot pa rin kahit ganitong method yung ginagawa natin. Pero natutunan ko to sa isang student or sa isang follower siguro. Nag-comment siya na ganun daw. So, yun yung ginawa ko. Tapos, yun nga, it works perfectly. Kaya sobrang napadali at napagaan nito yung paglalaminate natin na gamit yung calling card laminating film. Kasi mahirap talaga mag-apply nito. Okay, so ginagawa ko kapag ganito, isasaalang ko pa ulit siya, pero wala ng bond paper para ma-make sure lang natin na na-laminate talaga siya. So, isasabay ko na rin ito. So, itong diary ng kumikitang nanay sa bahay. So, ito yung ginawa ko na book or sinulat ko na book. Tapos, kwento ko dito kung ano yung mga income streams na ginagawa natin sa Graceful Homeschooling. So, meron akong 5 na income streams na pwedeng gawin ng isang nanay na nagstay sa bahay, mga homeschooling at stay-at-home moms. So, yan yung ginawa ko, diary ng kumikitang nanay sa bahay. So, isasabay ko na rin siya dito sa paggawa ko ng mga commercial licenses kasi para isahang gawa na lang, diba? So, yan. Kung gusto nyong malaman kung paano kayo kikita habang nasa bahay, gamit yung 5 income streams na nag-work sa amin. So, bumili lang kayo niyang diary ng kumikitang nanay sa bahay. So, pag nilaminate nyo siya, meron kayo makikita ng mga space pa dyan. So, ang ginagawa ko dyan ay ginugupit ko lang sila gamit ang ating gunting. So, meron akong na-receive na comment. Sabi niya, pag ginupit mo siya, maghihiwalay siya or magbabaklas siya, mababaklas yung laminating film. Pero iyon ay nagte-take effect kapag ang ginamit mo ay yung hot laminating film na 125 microns, ganyan. Pero for calling card laminating film, hindi naman siya magbabaklas kahit na isasagad mo yung pagka-cut mo doon sa pinaka-cover mo. So, yun yung ginagawa ko. Matagal ko na siyang ginagawa na kinakat ko siya ng sagad doon sa paper para malinis yung paper natin. Kasi kakat din naman natin siya eventually dahil yung printer ko ay hindi siya borderless, kaya may makikita kayo na border dyan. So, ginagawa ko, kinakat ko pa rin talaga siya sa ating rim cutter. Yan. Kakat ko lang ito, tapos stapler na natin silang lahat. Meron din pala akong print. Ito, hindi to kasama dun sa commercial licenses natin ngayon. But ito yung In His Likeness and Image naman. Devotional ito for men. Kasama to sa isang
hindi ko na matandaan kung anong creative assets yon, pero ginawa ko din siyang stapled na project para lang din kung halimbawa yung mga students ng Papers to Profits, wala silang mga equipment pa, heavy duty equipment para mag-bind ng loop wire or ng spiral coil. At least kung meron silang long arm stapler, makakagawa na sila ng kanilang project. So yan yung, kaya ginawa ko siya na stapled na project. By the way, kung interested kayo na sumama doon sa Kumikita Habang Nasa Bahay journey, gusto nyo maging student din ng Papers to Profits. Yung Papers to Profits is a comprehensive guide kung saan tinuturo ko dito kung paano kayo magsiset up ng inyong home-based printing business, paano ba tayo mag-create ng mga ganitong products. At hindi lang natatapos doon, pero tinuturo ko din doon kung paano tayo magma-market, magpo-promote, magbebenta ng mga paper products, kasi yun din yung usual na challenge or struggle ng mga nasa paper products business. Paano ko ba i-market ito? Ano ba yung mga post or captions na ilalagay ko para makabenta ako? So yan din yung isa sa tinuturo natin sa Papers to Profits. Kaya naman, kung gusto nyo na sumama din sa Kumikita Habang Nasa Bahay journey, ilalagay ko yung link kung saan kayo makapag-enroll down in the description box. So, meron din tayong community doon na grabe yung suporta talaga ng community sa isa't isa. Nag-share sila ng kanilang mga ideas, wisdom, mga experiences dyan sa ating community. So, yun yung puso talaga ng Papers to Profits. So, sama kayo sa Kumikita Habang Nasa Bahay journey. Tapusin ko lang ito para dire-diretso tayo sa pag-staple ng ating mga projects. Okay, so kailangan ko naman na mag-score nitong ating mga cover, kasi pag nag-score tayo, mas madaling mag-stapler. So, gumagamit ako nitong ating scoring board. And then, meron akong nabili na ganito siya. Scoring pen naman siya. Meron itong kasama, pero actually, na-gas-gas ko na yung kasama nito. Kaya buti na lang, nung bumili ako nung envelope maker, meron siyang ganito. And mas gusto ko siya kasi bakal yung kanyang tip. So, mag-i-score lang tayo. Sa pag-score ay meron na tong mga linya-linya. So, hindi nyo na kailangan pa na magpantay ng linya kasi tatapat nyo lang siya. Tapos, i-score nyo lang siya. Then, ang ginagawa ko sa mga cover usually ay meron na siyang line sa gitna para may point of reference ka na kung saan mo siya itatapat. Kung nakatapat na siya, tsaka mo siya i-score. Ang ginagawa ko, 3 lines. So, 3 line na magkakatabi yan. Hindi ko alam kung makikita niyo sa camera, pero ganyan ang itsura niyan. So, tapos yung gitna, doon ka mag-i-staple ng iyong, or mag-i-stapler gamit yung long arm stapler mo. So, tapusin lang natin yung ibang mga covers. So, done na ako with scoring ng ating project. Ngayon, mag-stapler na tayo. Gamit yung ating mga staple or staplers here. So, meron ako dito long arm stapler, tapos ito naman ay heavy duty stapler. So, magkaiba nito kasi ito kaya nito yung makakapal na projects. Sa long arm stapler, hanggang 25 sheets lang yung kaya niyan. So, mag-stapler lang tayo ng ating mga project. Unahin na natin itong diary ng kumikitang nanay sa bahay. So, gamitin natin yung heavy duty kasi ito, medyo makapal itong project natin. Hindi siya tulad ng yung mga maninipis lang. Tapos, wait, tinatansya ko lang to kasi sometimes hindi siya naka-align. So, adjust ko lang ito. So, meron ka ditong reference para pwede mo diyang sikipan. Tapos, yun na yung reference mo kapag ka nag-i-staple ka ng iyong mga paper projects. Para hindi ka na-adjust ng adjust, hindi ka na-tansya ng tansya, kung nasaan ba, nakagitna ba siya, or what. So, yan. So, ganun lang kabilis pagka gumamit ka ng heavy duty na stapler. Para naman doon sa mga maninipis lang na mga projects, pwede tayong gumamit ng long arm stapler. So, gamitin natin to.
tabi ko lang itong ating heavy-duty stapler para hindi tayo, medyo maluwag yung space natin. Yan. Ito ay manipis lang naman ito. So, gagamitin natin yung long arm stapler. So, ganun din yung long arm stapler. Meron din siya ditong reference para hindi na kayo magtatansya-tansya. So, pwedeng dun sa first project nyo, dun kayo magtatansya kung nasaan yung gitna niya. And then, adjust nyo na lang siya para, so, kaya naman niya yung ganitong, medyo makapal to actually. Pero dahil kaya nito yung hanggang 25 sheets ng paper, carry niya. Tapusin ko lang itong lahat ng mga projects. Okay, so tapos na natin i-staple yung ating project. So, pwede na natin tong itupi. What's good about doon sa scoring natin ay madali na tong itupi kasi meron tayong ini-score kanina ng mga lines. So, tutupi na yan talaga ng kusa. Kaya, tatlo yung ginagawa ko na tupi para lang din wala siyang tension o wala siyang, hindi mo na kailangan ng mas matinding pressure para matupi siya. Yun yung purpose bakit tayo nag-score ng ating mga paper projects. Okay, so mapapansin nyo na hindi siya pantay-pantay kasi nag-a-adjust yung mga pages natin. So, depende yan. Halimbawa, mas makapal yung project nyo, mas hindi talaga siya magpapantay-pantay. So, kailangan talaga natin i-cut ito dahil nag-a-adjust nga yung mga pages natin. Okay, so gamit lang tayo ng rim cutter kasi yun talaga yung gusto kong gamitin para mas mabilis na yung pagka-cut kasi pag manual, mahirapan tayo. Pero alam nyo na pwede pa rin kayong mag-cut, magsimula ng inyong home-based printing business. Gamit lang yung mga simpleng tools like kung halimbawa wala pa kayong mga paper cutter or rim cutter, so pwede pa rin kayong mag-cut gamit yung self-healing mat. Ito yan, self-healing mat natin. Tapos, acrylic ruler or kahit na anong ruler para makapag-cut kayo at utility cutter. Pwedeng-pwede na kayong makapag-produce ng mga stapled projects, mga notebooks. So, pwede tayong gumawa ng mga paper projects or mga products. Gamit lang ang mga basic tools. So, yan din yung tinuturo natin sa Papers to Profits. Okay, so kapag gumamit kayo ng rim cutter, dahan-dahan lang kayo kasi talagang matalim talaga ang rim cutter. Marami na kaming mga students na naka-experience talaga na nasugatan sila ng rim cutter. Kaya mag-ingat kayo sa paggamit nito, especially dito sa part na to kasi nandito yung blade niyan at sobrang talim talaga ng blade. So, ginagawa ko lang na technique ay magsisizing lang ako para lang din dire-diretso yung pagkakat. So, ginagawa ko, may reference ako dito para alam ko lang kung saan magkakat yung aking project and then i-adjust lang natin ito para nakaayos yung sizing natin. So, I'm done with it. Itong mga stapled projects natin. Well, ito yung kasama dun sa isang commercial license natin. So, what does the Bible say about the virtuous woman? So, we're talking about the Proverbs 31 woman dito. Tapos, meron din akong ginawa dito na improve your self-esteem. Ito naman yung mga checklist. Paano ma-improve natin yung ating self-esteem. And then, what does the Bible say about marriage naman? So, I'll show you yung itsura nito sa loob. So, yan. Ganyan itsura niyan sa loob pagka mga stapled projects. Tapos, ito yung ginawa natin. Sinama lang natin yung image and likeness na stapled na to. Meron din itong hardbound na ginawa natin para naman mas premium yung devotional journal para sa mga men. Pero gumawa din ako ng stapled project para naman dun sa mga students ng Papers to Profits na ang gamit lang nila ay mga basic tools. So, para at least makapag-produce din sila ng mga projects nila. And yung ating diary ng kumikitang nanay sa bahay. So, ito naman, dito ko nga shinare lahat-lahat. Binuhos ko na dito lahat ng mga ways kung paano tayo kikita habang nasa bahay. So, ito yung diary ng kumikitang nanay sa bahay. So, yan. Meron pa akong mga gagawin. Ito naman ay mga naka-wired ito. So, tatapos lang ako nitong mga projects and
Yun. Thank you so much for joining me today. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around.